Welcome to the Dorm Podcast with Lance and AJ. Wow, episode 30 plus na tayo Pero anyway, kung makikita niyo yung dorm mates, medyo ano pa rin siya, magulo siya kasi nasa constant improvement lagi yung dorm as well as our lives. And kaya nga nagiging self-improvement podcast na pag wala ka Kaya mas maganda nandito ka. Akala ko mas maganda wala ako. Hindi, mas maganda nandito ka. Kasi nagiging fun podcast siya instead of too serious. So yung iba too serious. Yung ano. Pag wala ka, nagiging serious yung tone. Ano ba talagang gusto mo? Yung may self-improvement with may mix, no? Mix. Kasi di sana na lang sila nagbasa ng libro, di ba? Ito kasi parang nagkukwentuhan with friends. So, tagasan ka na nga ngayon, AJ? Ayos! Ayos. Sa Makati na ako, min. Makati ka na nga ngayon, no? So, nakakailang 5 months na ako. What? 5 months na? 5 months na sa Makati. So, Ganun 5 months ka nang walang roommate. 5 months na pala akong dormmate. naglilinis ng dorm, no? No, 5 months ka na mag-isa. That's so sad. So, ano yung difference sa Makati kaysa sa Makati dito? versus Malate? Versus staffed area. Actually, mas mukhang safe and malinis sa Makati. You have a point. Tapos parang sa Makati kasi parang well-established na sila doon parang sinasabi ko mas na sila doon. Kumbaga yung mga taga Makati, parang matagal na sila doon, like regulars na sila sa Makati. Ako kasi bagong dayo doon Okay. So parang yung mga tao doon, sanay na sila doon sa Makati lifestyle. Hindi ba parang mas stressed yung vibe? Tapos, sa Makati. Paano mas stress? Actually, mas okay nga talaga ba? Kasi dito, sa tough area, puro estudyante, di ba? Parang feel ko bumabata ako Although magulo dito sa tough, feel ko ka-age ko lang sila Pero doon kasi mga corporate more on mga corporate people yung andun. Mga naka-office attire palagi yung mga tao. Kasi minsan dito okay lang naglalakad ako ng nakapambahay lang sa labas Pero doon parang nahihiya ako kasi pag nakapambahay ako, kunyari wala akong pasok. Tapos on a regular day, tapos yung mga tao nakapang-office, parang nakakahiya. So kaya parang lagi kailangan naka-shoes ka sa labas. Ewan ko, para sa akin nakakahiya. Tapos minsan kasi pag may kasama ako, parang nag-walking kami. Okay. Tapos parang nakakahiya pag nakachinelas ka lang. Sa akin lang yun pero para sa akin naman wala lang Sa akin naman wala lang. Pero baka kasi parang may spotlight effect ka na. Ano ba to? Mukhang nasa tough. mukhang taga Malate. Pero hindi parang gusto kong sabihin may sense of parang exclusivity ako na feel. Gets mo? Parang exclusive yung vibe nila Parang mas parang kumbaga mas welcoming dito sa Manila compared doon sa Makati. Kasi never pa naman akong tumira sa Makati. Uuwi pa ako dito sa Taft. Pero pag nandun ako sa Makati, naka-formal ako lagi. Doon yung work mo doon yung work ko dati. Malapit dun sa kung saan ka nakatira ngayon. Kaya nakaka-blend ka sa people, di ba? Yun nga parang pag Makati kailangan naka-necktie, gano'n, naka-coat. Parang blended ka. Pero of all the cities, di ba sabi ko sa'yo, favorite ko. Nga. Ano ang favorite? Napag-usapan na ba natin yun dito? Oo nga, no. Hindi pa. Sa lang natin napag-usapan. Dorm talks lang, no? Nung wala pa tayong podcast. Ano bang mo? Top 1 ko talaga. Top 3 ba to? Top 3? Sige. Top 3 tayo dati. Sige, top 3. Lagi naman tayong top yung mga topic natin. Sige. Top 3 ko is General Trias City. Sabi mo dati. Sabi ko yun, di ba? Top 3 ko, Gen 3. Kasi yun yung hometown ko Tsaka dun yung St. John kung saan tayo nag-meet. And marami akong, doon, fond memories sa Gen 3. And matindi sa Gen 3, siya nag-evolve siya lagi. Isa siya dahil sa mga
progressive na city. Which is happy and sad at the same time. Kasi dati bukid lang, tapos naging subdivision. Ano na siya? Gentrified na siya. Oo, gentrified na yung Gentry, kaya top 3 lang siya eh. Yun. Top 3 mo. Ano top 3 mo? Pero city ba talaga yung Gentry? Oo, naging city Gentry, mga ano na tayo City eh. level. I mean, Graduate city ka na nun. category siya, ganun. Oo. Nung 2014, 2015, naging city na yung General Trias. Kaya ganun na siya. Ano mong perks ng pagiging city? Pagiging city, as a citizen, parang mas malaki lang yung taxes eh. Ganun? Oo. Pero siguro yung mga amenities as Gentry-zen. Oo nga, ano bang perks nun, no? Mas maganda yung mga ospital, mga schools, ganon. Ganun. Oo. Bakit hindi ba pwede gawin yun sa mga I regular think yung towns? funding eh. Mas maraming lalaki funds. yung funding from the house, ganun. So, sa budget. Yun yung advantage ng city. Kasi sa amin sa Rosario, parang City na ba ang Rosario? Hindi, parang pag may nababasa ko, urban siya eh. Ano urban? Rural, urban. Okay. Kasi syempre may rural area sa amin, di ba? The town itself. Pero yung urban part, Yung ang laki ng ang laki ng factory doon sa amin, di ba? May bukid pa ba sa Rosario? Bukid. Kami, fisher folks doon Okay. So, mga fisher, tsaka mga smoker folks. Ano yung smoker folks? Yung mga nagtitina pa, di ba? Oo. Okay. Diba? Smoker folks Oo. pa. Smoked fish. Dapat nga inaano yun, binuboost nila yun eh. Pag naging mayor siguro ako doon. Yun ba yung top 3 mo, Rosario? Hindi ko top 3 yun. Wala siya Wala sa top mo. Hindi naman city yun eh. Okay. Ano yung top 3 mo? Okay, yung pang third ko is QC. QC. Quezon City. May love-hate relationship ako sa QC. Bakit eh. ang Kasi ang layo niya eh. Pero aside from that, maganda yung QC. Actually, hindi siya malayo eh. Pag nasanay ka na eh. Baka pag nakamotor ka na kasi ngayon, malapit. Hindi, kahit nung commute ako, parang hindi siya malayo talaga eh. Pero ba't QC? Dahil ba UP ka? I mean, hindi naman relate kasi LB ako, di naman doon, di ba? Okay. So, kasi parang siya, well-diverse din yung Okay. yung QC, may maraming gimikan, di ba? Maraming pupuntahan, may culture, may magandang mga parks, di ba? Tsaka very organized yung government itself eh. Yung LGU ng QC. Wow. Ngayon ka lang may pinuri sa LGU Oo nga, QC nga. Joy Belmonte. Oo, Shout si out. Joy Belmonte. Mayor Joy. Oo, the best actually siya eh. Galing. QC, no? Ano ba number 2 ko? Di ba may kanta pa nga si Zill dun eh. Sasamahan ka sa QC. Oo, nagbalikan na yung Four of Spades no? Spades. Pero hindi yun yung topic natin. Baka maligaw tayo eh. Number 2 na ba? Number 2 na. Number 2 ko, Makati. Makati number 2 ko. Kasi doon ako, actually lahat ng naging work ko prior to creating law firm Makati. Talaga yung gusto ko sa Makati, blend siya ng maraming culture. Kasi wala siyang, yung parang, yung suburbs niya, maraming hindi gated na subdivision. So, alam ba, poblasyon, di ba? May nag-grow na culture doon ng hip-hop, ng inuman, ng friends, ng mga afam, basta yung parang melting pot siya ng iba't ibang culture. Actually, second ko rin yun eh. Ayoko na reveal eh, para mapag-usapan na natin. Okay, di pag-usapan na natin ng Makati. So, tama ka naman, parang yun nga, may parang nakikita ko nga dyan parang may diversity eh. Parang may, alam mo yung Avatar, di ba? May mga nations. Okay. Diba? Kasi sa Legazpi Village ako eh. Okay, Legazpi Village. Wow, social ni IJ. Ano lang upgrade na. Yun lang itawag. Hindi, pero maganda nga doon. Pero maganda doon, like, very, doon yung OSG eh, Legazpi very Village. homey siya doon. Parang, yun, at least doon, medyo okay pa ako doon. Tapos may parks, di ba? May mga parks, ganda doon. Like, nakakalakad kung saan-saan. Lahat walkable eh. Nagja-jogging kayo pag Sunday? Hindi ako nagja-jog eh. Okay. Pero nagwo-walking kami doon. Okay. Sa car free. Pag Sunday. Okay doon eh. Kasi parang, yun nga, may culture din. Daming coffee shop, sarap.
Tapos yung kabilang side is the Salcedo Village. Di ba? Doon ako unang work ko sa Salcedo Village. Doon yung mga maraming mga mayayaman naman, di ba? Doon yung mga... Kasi, yung mga mahal na condo. Mga mahal na condo doon. Tapos yung mga pala sa mga embassy, karamihan pala doon. Yung mga tawag doon, mga... Ambassador? Hindi ambassador. Consul? Hindi, yung mga staff ng mga may mga living quarters sila. May mga living quarters sila doon. So, kasi yung mga ambassador doon pa sa kabilang side. Sa Forbes Park. Sa Forbes Park, di ba? Mas mayaman eh. So, yun talagang hindi mo matatapay yun eh. Pero sa Salcedo, yung mga kunyari yung mga admin staff na mga foreigner ganun, nandoon sila yung iba. Pero mas safe sa Legazpi. Ngayon. Kasi ang daming nangyayari na sa Salcedo na mga hold-upan, di ba? Mga riding in tandem. Yun yung nangyayari ngayon. Pero gusto ko sa Legazpi kasi doon yung dati kong office, yung best law firm sa government. Only law firm ng government. OSG, pwede ko na i-shout out. Kasi the best. Saan ba yung OSG? Sa may Amorsolo. Pero doon din siya sa may Legazpi area, doon sa Converge. Sa may De La Rosa. My best decision going to being employed sa OSG. Second best decision, leaving OSG. Pero ibang topic na 'yan. Maganda sa Makati. Ano pa ba gusto ko? Nandun tapos so yung next naman is yung population area, di ba? Parang gimmick naman siya. Nakikita mo, parang iba-iba yung mga character niya. Parang ang GTA may maps, may mga... Tapos iba-iba, kada district. Iba-iba, tapos pag umatras ka konti, or lumagpas ka ng konti, medyo sketchy area na eh. Hindi ba social? Kasi Rockwell na pag sa poblasyon. Ha? Hindi. I mean, saba. Hindi, pag umatras ka sa Legazpi, parang MCS area. Diba? MCS area. Medyo, pag nandun ka na, medyo sketchy na yun. Pa-sketchy na yun eh. Or doon sa Kalayaan part na, yung sa may malapit sa Chino Roses, doon sa Kalayaan. Medyo sketchy na eh. I don't know kung bakit, pero yun, nafe-feel ko doon. Pero, ayun, nasaan tayo? Poblasyon naman. Pero parang homey sa akin yung Kalayaan part kasi malapit dun yung Slick Barbers eh. Ayun, yung part na yun. Diba? Parang hood. Ganun. Actually, homey siya. Hindi naman siya sketchy eh. Pero doon siguro yung mga OG na mga residential area dati, no? Na hindi na dinevelop. Parang yung mga talagang Makati yung hometown nila, taga dun sila sa areang yun. Diba? Pero we don't talk about Pembo, Sembo kasi tagig na siya ngayon, di ba? Ay, oo nga. Di ba? May final ruling na yung Supreme Court eh. Ano na siya? Tagig na siya ngayon. Tagig na siya eh. Kaya hindi natin mapapag-usapan yun eh. Siguro pag may next kong living kung saan ako nakatira, baka Makati rin. Kasi ako, I encourage you. I encourage you. Tsaka kumuha ka, kung halimbawa gusto mo nang i-renounce yung pagiging taga Salinas mo, pwede ka pag naging voter ka sa Makati, ang daming perks. Ganun? Talaga? Ba magka-anak ka, libre yung nila, yung mula birth until from cradle to grave. Kasi may perks daw pag Makati Zen ka. Pwede yung libre yung panganak, ganon, tapos libre school. Tapos libre yung pag senior citizen ka, maraming libre. I-renounce ko yung pagiging Salinas boy ko. Parang medyo mahirap eh. I mean for me, na voter ka lang. Yun na lang resident ka ng, mahirap kasi pag may tinalikuran kang oo. Diba? Ikaw ba kaya mo talikuran yung gentry? Gentry votership mo? Hindi, baka kasi, ako kasi nakikita ko sa future ko kung saan ako nakatira. So yun na lang yung, kumbaga, proof ko na yun yung respawn point mo. Kumbaga yun yung homepage ko eh. Homepage no? Yun lang yung respawn point. Respawn point. Kasi kung hindi ako voter sa Gentry, parang naisip ko, hindi na ako taga Gentry. Parang yun nga din naisip ko eh. Pag doon sa ni-renounce ko yung Salinas ko. Pero okay naman pag sa Makati, maganda. Makati number 2. Actually, madami pang mga pusa doon. Like inaalagaan din yung mga pusa doon. Meron nga Cats of Legazpi na page sa IG eh. Na-imagine ko tuloy may pusa tayong
guess. Oh, like like kung hindi yung mga Makati Zen may mga ganyang perks. Mga pusa din. May mga ganung perks din, may pabahay pa nga sila sa pusa. Pabahay ng pusa? Men, pag naglakad ka doon sa Legazpi, makita mo may mga maliliit na bahay. Sarap pala maging bahay sa pusa. pusang ligaw sa Makati. Pusang ligaw, pusa kal sa Makati, okay dun. Ano yung number 1 mo kung tulang yung Makati? Manila. Ay, gano'n. Pareho tayo. Best friend talaga tayo. so di natin kailangan i-reveal. No debate. Manila yung number 1. Naalala ko si Carl Manila rin yung sabi niya, di ba, dati? Last few episodes ago. Pinag-usapan ba natin to? Hindi, sasabi niya lang na favorite niya yung Manila. Ako favorite ko rin Manila eh. Kasi melting point to ng buong Pilipinas for me itong Manila eh. Ako yung culture talaga eh. Tsaka parang feeling hindi ka lost and na may exclusivity. Walang exclusivity sa Manila kasi feel ko lahat migrant. Kung hometown mo yung Manila, in a way parang meron kang mas hometown pa. Lahat ng nasa Manila kasi parang galing sa ibang tsaka parang, hometown. Ewan ko yung vibe dito medyo parang siya welcoming eh. Ng all walks of life. Kasi nung nung isang araw sa Makati, ako, parang naghanap ako ng bar. Okay. Parang naghanap ako ng nag-search ako sa Reddit, where to solo drink in Makati. So, parang may pinuntahan akong isa. Tapos nakita ko parang, sarado. Yung pala, kailangan pa magpa-reserve. So, parang doon pa lang may sense of, di ba? Tsaka may mga secret doon. Yun nga, yung mga speak-easy nga. Tapos sabi ko, ganito pala dito sa Makati. Kasi unlike dito sa Manila, kahit saan siguro, like, yung, kunyari, dito sa Malate, di ba, sa Ermita, pwede ka pumasok like anytime di ba? So, doon parang may mga reservation parang pa. gusto ko tuloy minom. Tapos, lumipat ako sa isang bar naman, sa may Salcedo. Yan ba yung mga secret bar nga? Yun nga. Okay. Yung may 7-Eleven, tapos pag... Ay, hindi. Parang dimly lit lang siya. Hindi mo makikita na na bar siya. Kasi nga mga speakeasy, so tahimik eh. So, pumunta ako doon sa kabila. Parang jazz bar siya sa may Salcedo. Okay. Pero hindi ko sabihin yung title. Pero, yun din, hindi siya welcoming. Pero pumasok ako bigla. Akala ko kasi, like, yung mga pinapunta ko dito sa Malate, sa may sa Ermita, yung ano nga yun? Ba't yung pag-isipan ko muna yung name? Sige. Or... Basta parang yung gusto mapuntahan ngayon kasi nami-miss ko eh. nga Basta doon parang, pumasok lang ako. So, sobrang noob ko. I mean, hindi ko, pala lagi mong ito yung tip ko siguro pag mag-bar hopping sa Makati. Like, i-check nyo muna yung socials. Bakit? Para kung pwede magpa-reserve kasi i-check nyo kung ano yung rules nila doon. Okay. Yun na yung tip ko Kasi yun nga, kailangan nyo muna palang magpa-reserve. Kailangan pang So, yun nga, medyo yung ginawa ko, lumapit agad ako doon sa bar. Tapos tinatanong ko kung pwede bang umorder ng may tinatanong ako. Tapos sabi niya, may table po kayo, ha? Sabi ko, meron bang dito? Meron bang reservation? Hindi siya bar na yung may bar na ganyan. Tapos parang tapos sabi niya, hindi po, magpa-reserve kayo sa kanya, Tapos parang bouncer guy na nakalbo na malaki. Tapos may pila pa, gano'n. Wala mang pila kasi dumating ako na medyo maaga eh. Tapos parang ni-explain niya sa akin na kailangan dito reservation, blah blah blah. Hindi nga welcoming Parang ang dating more parang ang tawag doon condescending ba yung touring sa iyo na bakit ganun pakikipag-usap dito sa parang akin. Parang pa-exclusive yung nila. Pa-exclusive sila, puta. Okay. Tapos siyempre, kinakausap niya ako in English Wow, in English yung bouncer, man. Okay. Hindi ko lang bouncer o owner yun Okay. Parang you pay me 500 pesos. So, tapos buti may pera ako sa ko. So, sa 500 entrance lang yun? Entrance, may door charge pala. Tapos, yun nga, kailangan ko pala magpa-reserve muna sa Instagram. So doon pa lang na-feel ko na So, hindi ka na tumuloy ka pa Hindi, tumuloy. Ako, magbayad na ako 500 Tapos, sabi ko, antayin ko na lang yung band. Tapos, kasi jazz daw Kasi naghanap kasi ako... like jazz band? Kasi naghanap kasi ako ng jazz bar. Kasi, actually, pupunta dito ako sa Malate. Meron dito dati Meron din? Jazzela kaso nagsara na.
Ba't di mo ako sinasama dyan sa mga Hindi ko pa natatry. Tatry ko nga dapat. Okay. Sa Jazela. Okay. Tapos sabi ko, ay, sarado na. So, naganap ako sa Makati. Tapos, yun nga. Hindi na lang, binigay na yung yung drink ko. Kasi ang kailangan pala, i-order mo yung drink mo through Viber. Ano ba yan? Ite-text mo pa sila. Ang komplikado na. Parang yung nag-Hong Kong ako, ganon. Ganon kasi yung... Ganun sa Hong Kong. Ganon yung mga cafe, yung QR mo. Okay. Doon ka pipili, doon ka Okay. mag-order. Pero sila, iti-text mo pa sa Viber. Hindi ba? Yung Andyan na sa yung harap mo yung waiter. table number mo and yung order mo. Okay, sabi, yung binigay sa akin amaretto, sinabi ko lang verbally. Amaretto diba? sour. Yun ba yung orange? Oo, may Tapos pag inom ko, ay, matamis. So, matamis siya. Tapos sinantay ko lang yung banda. So, inantay ko yung banda. Okay naman yung vibe. Ano siya, parang jazz vibe, di ba? Tapos walang mic. Anong walang mic? Walang mic yung singer. Maganda yung maganda Acoustics? naman yung Kahit acoustics. malakas yung drums. Yeah, oo. Hindi malakas yung drums kasi jazz, ganun lang naman eh. Di malakas boses. Malakas yung boses ng singer. Ano, babae, lalaki? Babae, oo. Maganda naman. Pero ang downside ko lang doon is hindi jazz yung kanta niya eh. More on alternative pero mix off with some blues and jazz eh. Pero maganda. Try natin minsan doon. Sige. Oo. Saka nandun din para ibang bar naman, yung yung pinupunta natin. Wait lang, di pa ako tapos. Sige. Mamaya. Tapusin ko muna yung kwento ko. Wait, sorry. Ano nangyari doon? Oo. So, tapos, edi, okay na kasi sabi ng Reddit, okay daw dito eh. Solo drinking bar daw. Tapos sa akin naman, parang hindi. Kasi yung crowd naman, puro maraming friends. puro tito. Ay, ganon? Puro lalaking matatandang kalbo. Tapos, magkakakilala sila. For some reason. So, ibig sabihin, mga regular sila doon. Baka pag naging regular ka enough, siguro kailangan... ikaw na rin yung snob na, medyo snob, man. Like, sila, ang ingay nila, kaya nila mag-ingay, pero sinabi na ng PA na, keep your tone down. Teka, may PA pero yung singer, walang mic? Bago kasi tumugtog, may PA. Okay. Public announcement na, tone down your voice, ganun-ganun. Pero sila... Like, sila parang regulars na sila doon, tapos mababait yung barista. Pero yung barista sa akin, tangina ang sungit kasi nga, condescending. Kasi baka dayo ka, gano'n, first time ka nandun. Dayo, tapos chinat ko yung yung Viber, na po ng inang iba-Viber mo pa. Another amaretto sour na naman, no? Kasi, hindi ko ang dilim-dilim kasi, hindi ko makita. Sabi ko, ito na lang ulit. 500. So 500 isang cocktail. So nakadalawang cocktail ako. Kung 1.5 agad ako. Diniliver. Inom ako. Tapos naiihi na ako. Tapos, umihi ka. Inantay ko matapos yung set. Yung isang song. Lumabas ako. Nakita ko si Kalbo. Yung bouncer. Saan yung CR dito? Just straight right up. Just straight right up, and then you see, and then you go right. Okay? Okay. So, sabi ko, sige. Tapos pagpasok ko, putang ina, yung CR nila, men. Maganda? Walang ilaw. Bakit? As in, parang... red lang, ganon? Mag-imagine ka ng isang building na abandon na. Okay. Like office space, tinanggal lahat ng gamit and ilaw. Parang Abandoned. bare lahat? Abandoned. Pag-akit yung semento na lang, gano'n? Pag-akit mo, kakanang ka. Umakit ako. Binuksan ko yung flashlight ko. Umakit ako. Pumanan ako. Hinanap ko yung CR. Isang malaking office space, men. Okay. Abandoned. Napakadilim. Parang yung mga... Parang nakakatakot talaga. Yung mga nilalaro mo sa Steam na laro, gano'n. Tapos, naka-flashlight ka pa sa putang ina. Parang FPS horror game, gano'n. Nakita ko yung CR nandito. Tapos, binuksan ko yung switch. Walang ilaw, pati CR ang putya. Okay. Tapos yun, umihi na ako doon. Grabe, for 500 pesos yung door. Umihi na ako doon. Tapos umalis ako. Tapos... Hindi kaya maling CR na puntahan mo? Hindi, yun, men. Okay. Kasi yung pagbaba ko, may dalawang matanda. Umakit din, naka-flashlight sila. Sanay na sila. Dalawang matanda? Hindi kaya yun, may something? Ha? Hindi, totoo, galing siya doon. Nakita ko. Okay. Tapos, nag-yosi ako, nag-vape pala ako. Small talk ko si bouncer. Sabi ko, kuya, ano ba to?
na dating Pogo yun. Kasi nakita ko may mga Chinese characters eh. Okay. Kasi nakita ko may mga Chinese characters. Tapos, no, it's not. Ayun, na-open mo pa siya. Na siya, oh. So, parang, gago. Ay, gusto mo lang naman mag-small talk. Sabi ko, gusto ko lang naman sarili ko, nakipag-small talk lang ako. Kasi wala man ako makausap sa loob eh. Pinaupo niya pa ako doon sa dulo kasi wala nga tao. Tapos pagpasok ko doon, no. O may nakaupo ng iba. Hindi. Uminom naman ako. Uminom ko ng amaretto sour ko. Tapos, tinapos ko lang yung mga songs. So, wala na. I mean, after nung set, kasi babalik pa daw sila for another set. Magbe-break lang. After nun, malis na ako. Hindi ko talaga na-feel yung vibe eh. So, lumipat ako ng isang bar. Doon sa may, Palangka naman. Okay, Palangka. Yung clinics doon, di ba? Oo. Yung linisan ng shoes? Malapit doon. Okay. Yung street na yun. Kasi nagpa-clinics pala ako nung nagpa-clinics ka rin. Nice. Okay. Binakread ko yung natin eh. Natin. Lapit lang nun sa'yo eh. Tapos, yung parang, yung pangalan Grasshopper eh. Pero hindi ko na pinasok kasi parang naririnig ko na agad, speak easy to, pero nasa labas ka pa lang ng door. Ang ingay. Sabi ko, hala, hindi ito okay. So, alam mo ending ko? Saan? Sa Giho? Nilakad ko pa. Kumanan ako. Curator, min. Okay. Alam mo ba yung curator? Top 1 daw yun nga eh. Okay. Tapos naalala ko, dito kami pumunta nito. Kasama si Jeric, di ba? Kasama si Jeric at si Joyce, di ba? Yung coffee shop sa umaga, bar sa gabi. Tapos pagpasok ko, yun, medyo okay. Yung vibe. Welcoming sila. Like, tapos masarap pa yung drink nila. Tapos doon ako umupo sa bar eh. So welcoming, tapos yung mga staff nakikipag-usap like hindi ka i-exclude ba ganun. So kaya siguro favorite bar ka na rin yung Curator doon sa Makati. Pricing nga lang. Ay mas mahal pa doon sa jazz bar. Yung cocktails. Or baka yung napili ko mahal. Kasi yung menu nila walang presyo eh. So, pinili ko na lang. Pag walang presyo, minsan mas mahal talaga eh. Pero masarap. Like, okay, ako nga. Top, to? Best bar nga to. May top 1 siya sa isang list ng mga bars. Curator. Tsaka yung mga tao is talagang speak easy. They're just minding their own business. Yung gusto ko minsan eh. Ayoko nang maingay eh. Hindi, tsaka yung Curator, parang social vibe siya, pero welcoming. Feel mo na yung ganun? Social vibe? Social, parang social din sa Curator eh, di ba? Meron kasing social na welcoming, yun nga, Curator, parang Curator. Meron namang social na snobbish. Yung parang we're better than you, yung vibe nila, gano'n. Baka parang doon sa pinuntahan ko, gano'n. Yung jazz bar na yun. Parang snobbish. Snobbish nga. Okay. Tapos yung doon sa jazz bar na yun, tangina pa na itong barista na ito, napakasungit, magbabayad lang ako. Tapos yung hawak ko, debit card ko pa eh. Okay. Pambayad ko, debit card. Tapos luma kasi yung ATM ko na yun, kaya walang number? Wala siyang tap. Hindi siya natatap. Ginaganon. Sabi ko, hindi natatap yan. Pinapasok yan eh. Tapos sabi niya, hindi, itap mo lang. Hindi nga natatap eh. Tapos kinuha niya. Tapos tinatap niya pa. Sabi ko, hindi nga natatap yan. So, in the end, pinasok niya Pinasok niya rin. Tapos umalis na ako. Like, bahala kayo. Bounce na ako. Hindi ko na sinabi. Kasi doon sa table ko, may kasama ako isa na matanda. Na siguro mga 50s. Nakatayo. Hindi ko na sinabi na... Ba't nakatayo siya? Hindi siya nakaupo? Ganun? Wala siyang table? Ewan ko, baka may table siya. Inupo lang ako dun. Yung iba nga, nagpaparinig pa eh. Parang dito ka upo kasi nandito to eh. Ay, gano'n? Parang gusto ko nang umalis? Ganun? Kaya nga parang feel ko nun, tangin, ayoko na dito. Like, hindi siya talaga welcoming eh. So, to avoid yung lugar na yun? Hindi naman to avoid. Ano lang. Baka mas better siya pag may kasama. Actually, hindi siya for solo drinking siguro. Better siya pag may kasama, tapos nagpa-reserve ka pa. Okay siya. Okay. Dapat try nating puntahan din yung mga minention mo. Kasi hindi ako nag-explore masyado sa Makati kasi more on work lang ako ginagawa ko doon. Ay, ganun lang ba yung ginagawa doon? Tsaka kung gigs siguro yung lang alam ko, sa Giho, ganun. Tsaka yung yung pa ba? Mga coffee shop. Sa Giho, actually, gusto kong puntahan yun eh. Kasi huli natin punta baka sa Giho. Yun, syempre, welcoming doon. Welcoming doon. Grabe yung sa Giho na yun, huli natin punta, pre-pandemic pa. Men, huli natin punta, buhay pa si Slapshack. Ay, buhay pa si Slapshack. Nakalimutan ko nga name nung vocalist nun eh. Tapos, si Jamir, di ba? Jamil?
galing nga mag-roll. Pero hindi tayo sa Gihon nakanood nun. Oo. Dun sa isa, Lumipat Archipelago something. Oo, lumipat tayo sa isang... Yun nga, parang Archipelago ata yung name. So, maganda nga sa Makati. Pero number 1 ko Manila. Ako number 1 ko Manila. Di ka rin naman siguro magtatagal ng 6 years. 6 years ka eh. Tapos ako, 12 years na dito sa Manila, di ba? So, ano talaga may appeal. Actually, di ba, pag hindi ka taga Manila, isipin mo parang, ano ba, mayroon dito ang gulo, di ba? Pero pag taga dito ka na, parang ma-feel mo yung ano niya, yung hominess. Yung hominess niya nga. Like, yun nga, inclusivity. Kapaligtaran naman doon sa Makati na may ibang parts doon na exclusive talaga sila. Kung meron nga, kung kaya ko maka-afford ng bahay dito, bibili ako eh. Kapit ba si Kuya Kim, no? Oo, no. Di ba si Kuya Kim, ang yaman na niya, pero ba't sa Manila yung pinili niyang, ano? Baka Nepo house niya to. Ay, sa bagay. Sa bagay kasi, ano sila, di ba? Politiko sila dito Nepo house niya to. Baka doon na nga siya lumaki. No. Diba? Sa bagay. Oo. Ano pa ba? Number 1, Ako ang dito naman sa Makati, sa Manila, na iniinuman ko. Kasi ikaw dati sa, di ba? Saan ako Sherwood? Oo, wala na yun eh. Sherwood siya dyan sa The Barn. Pero wala na yun, di ba? Hindi kasi ako masyadong nagiinom, di ba? More on coffee shop. Pero ako, ang pinupuntahan ko dito sa Ermita, shout out doon sa Or House, yung favorite ko doon. Ano yung Or House? Or House. Sa Sherwood? Hindi, sa Ermita yon. Okay. Malapit sa Rob, Manila. Sarap doon, yung beer. Ba't ngayon ko na nalalaman mga spot mo? Ano ba yung parang pag me time mo, ganun? Me time ko actually, okay. Pero, nga, pwede mo kita sama Or House. Or House. O-A-R. Matagal na yun. Okay. O kaya yung Bamboo Giant doon sa dati naming office, katapat nun. Ay, lagi ka nandun. Yung sa may Quirino corner. Yung tapat nun, di ba? Doon naman, folk naman pinapatugtog doon. Kaya, okay nga doon. May open mic nga sila doon eh. So, nag-ano ka na ba? Nag-jump ka na doon? Hindi. Okay. Ano lang, nakita ko lang yung... nag-ano ako doon ng one bucket. Tsaka, welcoming nga doon eh. Tapos... kahit maganda doon. Actually, mas okay dito mag-solo drink sa Manila. Sa Manila? For me. Kasi, may beer eh. Pag ba yung mga comedy bar, pwede rin mag-solo drink? Oo naman. Okay. Pag comedy naman na stand-up comedy, hindi nga lang, or bibili kang ticket, di ba? Plus, inom. May kasama ng 1 beer yun. 1 beer. San usual nagigig si Ram? Hindi ko kasi natanong siya dun eh. Si Ram, nanood kami dati dun sa Resorts World. Wow, Resorts World. Ano ba yung Resorts World ngayon? Comedy Manila? Hindi, anong yung Resorts? Di ba hindi na siya Resorts World ngayon? Yung Resorts World? Newport, yun. Okay. Oo. Wow, doon nag-gig si Ram. Doon nag-gig si Ram. Stig, saan ba yun? Yung theater doon? Hindi theater, parang lang. Bar din? Okay. Oo. Doon sa Newport. Newport, di ba, yung dating Resorts World? Oo. Tapos sila, sila Red. Yan, usually sa BGC sila eh. And doon sa Green Hills, di ba? Yung parang sa may, yung aakyat ka, Music Museum. Okay din doon. Si Red Oliero, no? Na-imagine mo ba maging guest natin si Red Oliero? Nandyan siya sa gitna. Baka tayo mag-guest sa kanya. Tayo maging guest sa kanya. Gusto kasi ko yun eh. Kung pinapakinggan mo siya ngayon, yung gumawa din siya ng studio niya. May studio siya. Okay. Gumawa na siya ng studio niya. Di ba dati nagre-rent pa sila ng studio sa Pad Network Asia? Pero ngayon, parang gumawa na siya ng bago. Yung bahay niya ata or condo niya, apartment niya. May area or nag-rent siya ng apartment na ginawa niyang studio. So medyo ganito rin yung itsura, medyo parang inaayos. Ganun yung parang under construction? Pakinggan mo. Tapos parang nagma-mic check pa sila. Check din nila kung nagre-record, gano'n. Ay, wala sila. Ano lang din sila? Sarili lang nila. Sarili din, okay. Hindi, di ba sabi mo, parang tayo rin sila, may dalawa sila nag-uusap lagi. At may guest. Tapos yung kausap, akala ko kaibigan mo. Yung may beard na guy. Hindi. Okay. Ano yun? Sidekick ni Red yun eh. Okay. Si Ram ba may sidekick din? Siya yung sidekick eh. Uy, shout out Ram. Sana pinapakinggan mo yung podcast namin. Si Ram ba? Si Ram? Siya yung sidekick eh. Nakakatawa si Ram eh. Ka-edit ko lang nung podcast niya. Naalala ko yung mga jokes niya eh.
Ayun. Si Ram, taga Makati Makati Ayun, boy. talaga? Oo. Hindi ko, oo nga pala, dun sa last episode. Oo. So yun, ano yung mga, runner-up? Like, Runner-up. Sige, dalawa. Ano mga special mention, ganun? Special mention, Special mention na city? Oo. Sige. Siguro Mandaluyong City. Doon yung office ko eh. Ay, doon ba office mo? Oo, Mandaluyong. Di ba Green Hills yun? Mandaluyong, ano yun eh, parang yung dulo. Okay. Ano yun eh, parang siyang triangle. Oo. Napapagitnaan na siya ng QC, San Juan, and Mandaluyong. So apparently, napadpad siya doon sa Mandaluyong. Sa Mandaluyong. Oo. Pero maglakad ka lang ng konti. Tumawid ka doon sa Rob Gali, QC na yun. Okay. Tumawid ka pa ng patras, San Juan na San yun. Juan na. Green Hills, di ba? Okay. Gusto ko yung area na yun eh. Kasi ano siya eh. Nandun lahat. Sa Green Hills? Hindi, dun sa kung saan yung office mo. Sa Ortigas. Ortigas Business District. Parang nga sa iba, yun yung center eh. Pero for me, Manila yung center eh. For me, Manila center. Pero sabi nga daw, di ba? Pag inano mo yung parang meet halfway, tapos yung sa mapa talaga, Ortigas eh. In a ways, Mandaluyong area na. Pero ako wala pa akong masyadong experience doon sa Ortigas area eh. Na gimmick or what, parang ano lang. Siguro may isang niinuman lang ako doon sa Greenfield District. Yung Beer Factory yung pangalan. Okay naman. Beer Factory. Oo. Ayos Wait, nagawa mo to nung nagka-cutting ka? Hindi. Ngayon lang. Hindi, syempre aftercut. Kunyari, di ba yung mga aftercut tayo? Aftercut. Tsaka yung nag-work ako sa Intramuros, di ba? Malapit doon yung Orhouse. Yung Orhouse. Pero itong nag-curator ako, Makati ka na. literally 2 days before. Oo. Okay. Nung birthday ko. Saya. Ay, 2 days ago lang yun. Noong July 31 yun eh. Nice. Oo. So, nag-birthday ka mag-isa? Hindi ako mag-isa. 31 yun, 31. Okay. Ano pa ba? So, runner-up mo Mandaluyong. Ako BGC. Runner-up ko. Taguig. Oo. Taguig ba o BGC? Ay, oo. Magandang ano yan well, ginawa mo city si BG eh. Taguig. Kaya honorable mention lang yung Taguig kasi BGC lang yung talaga maganda. Actually, wala akong alam sa Taguig talaga eh. Like, kahit BGC? Alam ko lang BGC. Pero yung Taguig itself, parang lost identity siya. Parang medyo Pateros vibe siya yung hindi ko nga alam BGC. paano pumunta ng Taguig eh. Taguig? Like commute, kunyari. Hindi ko alam paano. Alam ko, pumunta ng BGC, pero Taguig area. Pero nung nagbabike tayo, nadadaanan natin lagi yun, di ba? Kaya i-bike yun eh. Oo nga, hindi ko alam. Actually. Nadadaanan natin yun, di ba? Kasi nung yung si Charlene, nung naging kami, may kotse na ako so hindi ko alam yung commute nun eh. Hindi ko rin alam eh. Paano ka pumunta doon, di ba? So, tama ka. Taguig kasi, yung nakakalito eh, kung BGC and Taguig eh, kaya runner-up lang siya. Oo. Ano pa? Honorable mention. Manila lang ba? Manila lang ba? Ang top 1. Kasi, hindi, Metro Manila lang ba? Ay, hindi naman. Kasi, di ba nasabi ko, Gen 3? Nationwide. Kasi naisip ko CDO eh. CDO, hindi pa ako nakapunta. Kung halimbawa sobrang, yaman ko, may extra funds ako. Sige, gusto ko sa CDO eh. Yun yung honorable mention mo. Honorable mention. Ano meron dun? City siya, and at the same time, nature din. Tama. So, magkalapit lang yung city and nature. Tapos, nandun na rin lahat ng, may Ayala Mall, may SM, may Robinson. So, parang siya. May Ayala Mall? May Ayala Mall, Tapos, Ayala Mall. May Robinson, may SM, CDO. Kasi Davao, isang beses pa lang ako nakapunta eh. Pero CDO, nakailang punta ako. Ako honorable mention ko, syempre, Baguio City, men. Ay, oo, Baguio. Baguio City, the best city for me. Gusto ko yung Baguio. I mean, outside Metro Manila. Kasi maganda yung taxi dun eh. I mean, doon talaga ako na-inlove sa Baguio. Maganda lahat yung taxi sa Baguio. Tapos, kaya nga, sobrang pag nagbayad ka sa taxi doon, sakto yung sukle. Sakto, min. Hindi ka babaratin or what. Hindi ka mahihiya na hingin yung sukle kasi talagang bibilangan sa harap mo. Na-culture shock nga ako doon eh. Ako rin na-culture shock. Kasi din sa Manila, automatic, diba? Tip na, sir. Doon hindi eh. Sakto. Tsaka, ninegotiate ka pa, haba pa ng usapan. Babalagbag mo pa yung... Ay, sa Baguio, sasakay ka lang. Tapos sabihin mo lang kung saan ka, diba? Kaya okay doon sa Baguio eh. Doon ako na-inlove talaga sa sa taxi nila doon eh. Baguio. Okay doon, Magalong.
Si Magalong, magaling na mayor eh. So, magaling na mayor si Joy Belmonte. Joy Belmonte. si Yorme. Si Yorme kahit maraming haters. Nagbalik na si Gago. Happy ako na bumalik na si Yorme ako din, dito. happy ako. Kasi yung I palang... love you, Yorme. yung Quiapo, lumuwag na agad. Lumuwag na ba ulit? Tapos parang... Ewan ko kung ano lang, bias lang ako kay Yorme Pero nung bumaha, dito sa Manila kasi laging bumabaha eh. Bumaha nga. Medyo clear yung baha. What the fuck? Oo, di ba? Kasi dati, di ba, parang putik-putik yung tsura niya. Hindi ko alam. Yung baha ngayon, recently, medyo clear eh. Dito sa Estrada? Oo, tsaka sa Taft. So, siguro may ginawa si Yorme na mas... Hindi ko alam parang okay. ko bakit ganun. Or hindi, bias lang ako kay Yorme. Bias ka lang siguro. Parang mukha namang baha pa rin yan eh. Siguro nga kung hindi tumakbo si Lenny, si Yorme binoto ko dati eh. Oo, ako din siguro. Oo. Actually, Lenny nga ako. No? Ay, Lenny. Isko nga ako eh. Dati kaya sobrang isko natin. Nung nawala lang siya, hindi tayo naging fan. Pero ngayon, all good na. Yorme na ulit ako, Yorme. Sana hindi na siya umalis ng Maynila. 3 terms siya dito. Feel ko magna 9 years siya siguro dito. Kung tamakbo si Kuya Kim, mananalo yun, no? Ay, ano ka ba? Konsehal dati si Kuya Kim dito. Hindi, ng mayor, kunyari. Di ba? Feel ko, may chance. May chance yun. Maglaban siya ni Isko, no? Saya nun, no? Oo nga, no? Exciting yun. Exciting yun. Kasi si ang layo eh. Si Hani Lacuna. Ganda nun, no? Tondo versus Malate, no? Si Kuya Kim. Pero yung mga ganong area, Tondo area, naka-XP ka na doon. Hindi, sa walking lang. Sa walking. Nung nag-steps ako. Sa Tondo, nakaabot ka? Oo. What the fuck? Hindi, Tondo kasi tsaka Binondo magkalapit eh. So, more on Binondo part ng Tondo. Parang konting lang. Pero dun sa Tondo, ganun din. I mean, though nakikita natin siyempre sa media na magulo, ganun. Pero hindi, ano talaga siya eh. Safe ka pag alam na, ewan ko, siguro pag, if you know, siguro alam nilang taga ano ka. Like, taga Manila Doon ka. advantage pag nakapambahay. Kasi nakapambahay lang ako pag naglalakad eh. Diba? Pero kung nakaporma ka na parang formang Makati, doon ka talaga. hold up ka. Pero may mga loko talaga sa Tondo. Like, may mga kwento yung ibang friends ko na bigla na lang nananapak, gano'n. Totoo daw yun eh. So, ingat pa rin talaga pagdating sa Tondo. Kasi, yung mga taga-Tondo daw, sabi nila, ang mababait daw talaga yan, mga Tondo. Yung mga galing Tondo talaga. Pero yung nag-migrate papuntang Tondo, doon, yun sila daw yung mga loko talaga. Oo. Hindi ko sasabihin kung saan sila galing. Si Andres Bonifacio, taga Tondo. Pero sila, mababait daw yung mga tunay na taga-Tondo. Okay. So, yung talagang mga nanggugulo is mga outside. Mga galing, galing Cavite, lumipat ng Tondo. Tibak, no? Oo. Or galing ibang regions. Tapos, ayun, Tondo. Siyempre, iba, nakapunta ka na sa mga Santa Mesa, ganun. Oo. Parang parang Makati rin, may mga district din sa diba? Manila. Pero in the end, Anong favorite mo sa Manila? Favorite ko sa Manila? Dito. Anong favorite district mo? Siyempre. Dito, Malate. 12 years na ako dito Malate, siyempre. Kasi mo kahit sa Makati ako nag-work dito pa rin ako nakatira. Gago ganda dito. May CCP dito eh. May PICC. Ay, Makati pa ba? Manila pa ba yun? Pasay na ata yan. Pero yung yung heritage, yung history, yung being at home, yung you really feel like a Filipino pag dito sa Manila. Actually, yun yung gusto ko dito eh. Diba? May culture eh, no? Parang buhay ang Maynila eh. Sobrang rich ng history ng Manila. Sobrang rich. Siguro nga gusto kong ma-tour to, lalo na mas marami na akong free time. Tutour ko lalo tong Manila. Bago ka umalis. Ewan ko, tignan natin kung saan ako mapadpad next year. Pero, ayun, ano pa ba? I think Manila, ma-explore pa natin yan. And the rest of the cities. Yes. Tapos, last na. Sige. Doon sa mga hindi mo napupuntahan na cities dito sa... Hatest city na ba? Hindi. Ano? Hindi mo pa nga napupuntahan eh. Saan yung parang Hindi gusto mong mapuntahan na city? Dito, yung parang... Sa Metro Manila? Hindi, anywhere sa buong Pilipinas.
Siguro Iloilo. Iloilo oo, City, hindi ba? Pero I've heard na maraming stories about Iloilo. So maganda daw yung ano doon, yung culture din, oo. Pero nakapunta na akong Bacolod. Pero nito ko nga nalaman, hiwalay pala yung Bacolod sa Iloilo eh. Like Negros Occidental pala yung Bacolod. Isa Negros Oriental, ganun. Hindi, yung isa is Iloilo Province. Iloilo Province. Iloilo City. Part ng Iloilo Province. Tsaka maganda yung bikes Patawid ka pa pala dun. nun. Bike lane doon, no? Kaya nga maganda nga raw doon eh. Para siyang ano siguro, Wakanda, no? Sige. Since sabi mo Iloilo, ako saan ba si Lenny? Si Lenny is Naga. Naga ba? Ayun, Naga. Hindi pa napunta. So, Naga. Ako sa Albay, nakapunta na ako. Ay, maganda doon. Kasi lagi mong kita yung Mayon Volcano. Oo. Ayun. Pero, Ay, Legazpi yun. Legazpi, Albay. Ay, Legazpi. Yun. Maganda yun. I think doon ako, yung mga huling hearing ko sa OSG doon kami nag-hearing. Sa Bicol. So, ayun, with that, I think, dami na Anong natin. hate sa city mo na lang? Siyempre, hindi ko sasabihin. Huwag natin sabihin dito. Bawal ba? Pero meron ka? Ako kasi parang wala akong maisip eh. Wala rin akong maisip eh. Wala akong maisip actually na hatest na city ko. Pero yung, siguro in general, yung traffic sa Manila. Pero wala akong ma-point out na city Oo naman, eh. sino bang may gusto ng traffic? Yung hate ko, traffic sa Maynila. Ako, ang hate ko na lang sa Maynila, hate ko sa Metro Manila, traffic, yung baha, yung daga, yun. Di ba sabi mo nga nung episode ni Raybin, pag presidente ka, may death penalty sa mga may wang-wang na yung motor na walang pipe. Ayun. Hindi naman death penalty yun. Shoot to kill order yun. Mas malala pala. So, ayun. Anyway, with that, I think, Okay na. good night, dorm mates. Good night.